Good morning! So today papunta tayo ngayon sa Clark. Doon yung meet up natin with the Moto Testo team. Kasi today, meron tayong exciting adventure na gagawin with the family. At syempre kasama ko ngayon ang aking asawa, si Kat. At syempre si Lana, ang aming toy poodle na laging tulog. So samahan nyo kami for today's adventure. Let's go! So ngayon nandito na tayo sa Petron Clark. Nandito na rin yung team natin, ang Moto Testo Overland team. At gising na rin si Lana. Gising na rin si Lana. Hi Lana. Chico. So bago tayo umalis, no, quick briefing lang with Sir Team sa ating pupuntahan at sa ating adventure today. Let's go! Yung mga air assets ng Philippine Air Force, dito sila nag-training, dito nila binabagsak yung mga bomba and all. Pagilid lang muna po, sir. So gigilid muna tayo ngayon kasi kailangan natin mag-fill up ng details para sa Philippine Air Force. Sir Dom, nasan tayo? Di ko rin alam, Air Force to eh. Air Force to? Army kasi ako eh. Pero Ayun. dito nila, no? Dito sila nagtitraining. Dito sila Mga fighter jets, yung mga choppers. Yan, binabagsak yung mga bomba. Mga Wait lang, bomba. Mike. Lumabas. So papunta ng Zambales, ito yung daan natin sa Philippine Air Force na kampo. So kailangan lang nating tumabi muna as per protocol para gumawa ng details or mag-fill up ng form para makalagpas tayo. Since may balikatan exercise, nandyan yung mga ibang country, ito dumaan lang sa akin, Japanese Army. So nag-fire exercise sila. So dun sa dadaanan natin, dun daw bumabagsak yung mga unexploded ordnance, medyo delikado kung dadaanan natin. So balik tayo, pupunta na lang tayo sa Puning, iba yung dadaanan nating off-road. Pero trail lang to, babalik din tayo, pabalik sa Clark din. Let's proceed to tayo after siguro lunchtime or after lunch. So ayun, no, unfortunately hindi tayo makakalusot dito sa True Valley Camp or sa Philippine Air Force Camp dahil merong active balikatan na nangyayari and hindi tayo nakapag-coordinate ahead. So as plan B, imbis na pumunta tayo ngayon sa Botolan Capas Trail, magpupunings na lang tayo. So let's go! Right turn tayo ha, right turn. I-deflate na natin. Lagay nyo ng mga 20 PSI.
Copy. Mag-ayos lang kami, park natin ng maayos para may lilim tayo mag-testing. So magdi-deplete tayo ngayon guys kasi nandito na tayo sa entrance or sa unang yugto kung saan mag-uumpisa ang ating adventure sa Punings. So let's go, deplete muna tayo. So nandito na tayo ngayon sa entrance ng Punings. So quick lunch lang muna habang hinihintay natin papasukin tayo. Pasta ni Sir June for the lunch. Lunch time! Sir Doms, anong ulam natin dyan? Adobong nilalang. Adobo at saka adobo. Adobo 1. Adobo 2. Swerte man ang sitwasyon natin ngayon. Ang tawag sa lakad natin na to is Vlogger Marco. Bigo! Ayan o, so nandito kami ngayon sa labas na... Ganda yan sa loob. Kaso, sinara nung mga nag-ooperate ng spa. Isipin mo sa sarili nating bansa, mga Pilipino tayo, hindi tayo makadaan sa daan natin. Tama, tama! Oo, mali yun! Mali yun! Sandali, gagawa kita placard ha? Wait lang, gagawa kita placard. Tutubayo ng 3 araw. So tapos na kami mag-lunch dun sa gate ng Punings. Unfortunately, hindi kami nakapasok sa loob ng Punings dahil Naniningil sila ng dandana 5,000 pesos per head. Or if ever naman na papasok ka doon, dapat naka-check-in ka daw. So, ayun. Papunta na kami ngayon sa Anbaya Cove. Uy, teka lang. Sa Bataan. Nasaan na yung gate na dinaanan natin kanina, yung toll gate? May supli ka pa doon. Sa previous video natin, meron tayo dinahan ng toll gate dito, no? Sa mga katutubong Aita. Naniningil sila ng 100 pesos per rig. Hindi kami nakalusot, pero yung mga kasama sa harap, nakalusot. Okay lang yun. Ano na lang yun, tulong natin sa kanila. Kasi mukhang masama yung loob ni Tatang eh.
Daanan lang ulit namin yung dinaanan namin kanina na trail dito sa... At siya naman magdadrive. Yes, dahil kanina siya ang nag-drive papunta. Dahil ako ay nag-drone shots. Sulit na rin, no? Ang ganda nung ano. Ang ganda nung dinaanan namin. So kung makikita nyo sa video na to sa taas, parang nasa gitna kami ng dalawang bundok na may river na walang tubig dahil summer. Ayun, tapos lahar. Ayan. Masaya siyang i-drive. Feeling ko nag-enjoy naman yung Raptor dito in his natural habitat. So ayun, no, palabas na tayo ngayon dito sa trail. Maganda siya. Sarap maglaro sa lahar. Kaso syempre dapat after natin dito pag-uwi sa bahay, papa-underwash tayo para matanggal yung mga lahar. Kamusta naman ang first driving mo sa lahar, babe? Sarap. Sarap. Sarap dahil may non-professional license ka na. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman natuloy. Nakakadismaya, pero minsan may mga bagay talagang wala sa kontrol natin. At siguro, isa rin itong paalala sa buhay. Hindi natin laging mapipili ang mangyayari, pero mapipili natin kung paano tayo magpapatuloy. Kaya huminga kami, tinanggap ang nangyari at piniling huwag hayaang matapos dito ang araw. Ayun, papunta tayo ngayon sa Subic kasi mag-early dinner tayo bago tayo pumunta ng Anbaya Cove dun sa house nila Sir Tim. So dun tayo magpapalipas na gabi today, and then tomorrow mag-chill tayo sa beach. So ayun, let's go. Early dinner, then Anbaya Cove. Bigo man kami kahapon na mapuntahan ng mga plano namin, hindi naman doon natatapos ang kwento. May mga biyahe talagang hindi nasusunod ang plano. May mga daang sarado, may mga destinasyong hindi natin mararating. Pero minsan, doon natin mas nakikita ang tunay na halaga ng adventure. Hindi lang ito tungkol sa lugar na pupuntahan, kundi sa mga taong kasama mo, sa mga kwentong nabubuo, sa mga alaala sa bawat kilometro. Dahil sa huli, maaaring nagbago ang destinasyon, pero sulit pa rin ang naging biyahe. So nag-enjoy kami, no, dito sa Anbaya Cove. So maraming salamat po to Asan family, Sir T, Ma'am Janice, Uncle and Auntie. Yon, nag-enjoy kami dito sa Anbaya Cove. So maraming salamat for inviting us to your beautiful home. So hanggang sa susunod na biyahe ulit. See you!